Magandang buhay! Ako si Ginang Riza V. Garcia at ito ang ating aralin para sa linggong ito sa Values Education 8. Ano ang kahalagahan ng pagkatuto sa aralin? Isang paraan ng pagpapatatag sa pamilya upang magampanan nito ang paghubog ng mga anak na maging mabuting mamamayan at masunurin sa batas ay ang pagpapatatag sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagdarasal ng sama-sama. Sa araling ito, matututuhan ang kasagutan sa mga katanungang: una, paano nilikha ang tao? Ikalawa, ano ang relasyon ng tao sa mga isda, ibon at iba pang mga hayop? Ikatlo, bakit babae ang ibinigay ng Diyos na kapareha ng nilalang na lalaki? Kaapat, paano na ipaparating ng Diyos sa mga unang taong kinilikha niya ang kanyang mga mensahe? At huling-huli, sa kasalukuyang panahon, ano ang paraan ng komunikasyon ng tao sa Diyos? Ang ating unang paksa, kahalagahan ng sama-samang panalangin ng pamilya. Ang panalangin ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang matulungan ang inyong pamilya na umunlad. Kapag sama-sama kayong nananalangin, matututuhan ng bawat miyembro ng pamilya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging malapit sa Diyos. Kahalagahan ng sama-samang pananalangin ng pamilya. Ang pagdarasal bilang isang pamilya ay isang tradisyong Pilipino na unti-unting naglalaho dahil sa mga pagbabago sa pamilya. Mainam na ito ay maisagawa ng pamilya dahil sa mga mabubuting dulot nito gaya ng mga sumusunod. Una, ito ay nagsisilbing daan upang makapasok sa presensya at kalooban ng Diyos. Kinakatagpo ng pamilya ang Diyos kapag sila ay nananalangin. Sa sama-samang pananalangin, natutupad ang orihinal na plano ng Diyos sa atin na mamuhay sa presensya niya. Sa panalangin, hinahayaan natin ang tunay na diwa ng mga salita ni Jesucristo na ayon sa Mateo chapter 18 verse 20, sapagkat kung saan ang dalawa o tatlo ay nagkakatipon, aking pangalan naroon ako sa gitna nila. Ikalawa, ito ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos bilang isang pamilya. Ang pamilyang nagdarasal ay nagsasabuhay ng paniniwala at pagmamahal sa Diyos dahil naglalaan ang pamilya ng panahon at lakas na katagpuin ang lumikha sa kanila. Dito natutupad ang pangunahing utos na nakasaad sa Mateo chapter 22 verse 37. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay natural lamang na nagmamahal din sa kaniyang kapwa. Ikatlo, pinapatibay nito ang integridad at pananampalataya ng pamilya. Ang Diyos na tumatanggap ng ating mga panalangin ay isang banal na Diyos at nakasisiguro tayo na tutuparin niya ang kanyang mga pangako sa kanyang salita. Ito ang dahilan ng pagdarasal. Naniniwala ka na sasagutin ang iyong mga dalangin kaya pinapatatag nito ang integridad. Kapag ang tao ay may integridad, iisa ang kanyang iniisip, paniniwala, kilos at sinasabi. Dahil dito, naiiwasan ang pagdadalawang isip na siyang kabaligtaran ng salita ng integridad. Ikaapat, pinaguhusay nito ang katatagan ng pag-ibig at komunikasyon ng pamilya. Sa pananalangin ng pamilya, lahat ay nabibigyan ng pagkakataong makipag-usap sa Diyos at sa isa't isa. Ang mga naririnig na dasal para sa bawat kasapi ng pamilya, gayon din ang mga talatang binabasa ay napagninilayan. Ang mabubuting kahilingan para sa kasapi ng pamilya ay maaaring magbigay hilom sa mga pusong nahahapo at nasaktan na siyang magpapatibay ng pagmamahalan at komunikasyon. Para sa ikalawang paksa, alamin naman natin ano ang mga napapanahong hamon o pagsubok sa pagpapanatili ng sama-samang panalangin ng mga pamilya.
Hindi nalingid sa ating kaalaman na maaaring hadlangan ng media at teknolohiya ang pamilya sa pagdarasal ng sama-sama. Ilan sa mga ito ay, una, kakulangan sa oras. Kapag ang mga magulang ay may kani-kaniyang pinagkakaabalahan sa trabaho at ang mga anak naman ay mahilig sa entertainment na nakikita sa media, maaaring maging mahirap unahin ang panalangin. Ang ikalawang hadlang ay pagkakaniya-kaniya sa pananalangin. Ang media at teknolohiya ay nagbibigay ng mga personal na karanasan na maaaring magresulta sa mga miyembro ng pamilya na nagsasagawa ng individual na panalangin sa halip na magsama-sama para sa komunal na pananalangin. Upang malampasan ang mga pagsubok na aking nabanggit, narito ang mga paraan ng pakikibahagi sa sama-samang pananalangin ng pamilya sa anumang sitwasyon. Ang makabuluhang pagdarasal ay maaaring gawin ng iba't ibang paraan. Sa mga pamilyang Pilipino, karaniwang ginagawa ang pagdarasal bago kumain at bago matulog. Bukod sa mga pagkakataong nabanggit, may mga iba pang paraan ng pakikibahagi sa sama-samang panalangin, gaya ng mga sumusunod. Una na riyan ang pag-awit ng papuri sa Diyos. Ito ay isang magandang paraan ng pakikibahagi sa panalangin. Sabi nga sa isang kasabihan na ang pag-awit ay 2 beses na pananalangin. Maaring pagkatapos umawit ay ipagdasal naman ang isa't isa. Ang pag-awit ay isang paraan upang maging natural ang panalangin. Ikalawang pamamaraan, lakad ng panalangin or prayer walk. Maaaring maglakad ang pamilya sa mga kapitbahay at ipagdasal sila. Gayon din ang iba pang isyu o suliranin na madaraanan. Ikatlong pamamaraan, pagdarasal para sa iba gamit ang mga prayer sticks. Sa How to Pray Together as a Family na nabanggit ni Brenda Rogers noong 2018, na minsan sa kanilang hapunan, natanto niya na ang ipagdarasal lang ng kanilang mga anak ay tungkol sa kanilang pamilya at ang kanilang kakainin. Kaya naisip niya na gumamit ng mga stick upang isulat ang mga panalangin. Ilan sa mga nakasulat sa patpat ay ang mga sumusunod: ang mga tao sa pamilya o pinalawak o extended na pamilya, ang ating malalapit na kaibigan o kaibigan na may partikular na panalangin, ang mga guro, ang mga pinunong babae sa simbahan. Maaari rin ang mga pastor at iba pang pinuno ng simbahan, ang mga pinuno sa politika, mga taong walang tirahan, mga taong may sakit, mga taong hindi nakakakilala kay Jesus. Gayon din ang mga hindi pa isinisilang na sanggol at kanilang mga ina, mga batang may sakit o may kapansanan, mga taong nalulungkot, mga misyonero. Maaari rin nating isali ang mga taong inaapi, ang mga nakatatanda, para bumalik si Jesus sa lalong madaling panahon at iba pang mga panalangin. Dito nagtatapos ang ating talakayan. Muli ito si Ginang Riza V. Garcia. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli.